Yan. Ang hindi ko gusto sa kanila, mga kamasinahan, whenever they have speakers, or resource speakers, okay, ang may intro sila na kung saan doon sa intro nila, mga kabatas natin, sila yung titestigo. Alright, yan. Magandang gabi po mga kabatas natin at mga ka-extremist natin. Ngayon pag-uusapan natin kung paano nila ginagawang kangaroo court ang Senate hearings saka, well, in entirety, Congress hearings in aid of legislation. This is Pinoy Extreme. Let's do this. This is Pinoy Extreme. In other words, i-condition na nila yung utak ng mga tao tungkol sa mga dapat na makuha ng mga tao o maintindihan ng mga tao doon sa mga itatanong nila eventually. And ang delikado nga kasi when it comes to these kinds of, well, pabalat, is that since yung mga tao nga, lalo na Pilipino, napakataas ng confirmation bias ng mga yan. Lalo na yung mga galit sa gobyerno and even actually yung mga pro-government, matataas yung confirmation bias ng mga yan. So, what would happen is pag yung line of questioning naka-align doon sa gusto nilang pagtatanong or yung patutunguhan, yun yung i-highlight nila para magmukhang tama yung sinasabi nila. Wala na silang pake kung tama or mali pa ba yung way of questioning or even yung pinaniniwalaan nila, as long as yung narrative papunta doon sa gusto nilang mangyari. Either pro-government, anti-government, tama sila, mali sila. Pagdating sa mga ganitong klaseng hearing, ang gusto na lang nila manalo. Hindi na nila gustong malaman yung katotohanan. Kaya kahit hindi na maganda or illogical na yung questioning or yung narrative, they would still support it. Kasi nga, papunta siya doon sa gusto nilang mangyari, which is maging tama sila, which is manalo sila. Hindi na kung ano yung totoo. Tapos pagkatapos nun, meron silang konklusyon sa dulo na kung saan sila rin yung tetestigo. 'Di ba? Dapat hindi ganon. Kasi nga, you are merely people there who, kung sinasabi nyo nga, nag-iimbestiga, bakit? Kung pupunta ka ba sa pulis, na kung saan yung pulis ang nag-iimbestiga, tumitistigo ba yung pulis? You know why they are doing that? It's because para ipakita sa mga tao that may silbi ako, na lumalaban ako sa mali, lumalaban ako sa injustice, na kakampi ako ng mahihirap, kakampi ako ng mga inaapi. But hindi yan yung trabaho nila. 'Di ba? Para lang mapagtakpan yung pagiging incompetent nila as a lawmaker, as a congressman, as a senator, gagawa sila ng mga ganyang klaseng hearing na kung saan ginagawa nilang kangaroo court yung ganyang klaseng hearing para lang ma-boost yung image nila kasi nga wala silang ginagawa. Tapos yung mga tao naman bilib na bilib, wow, ang galing naman ni senator, ang galing naman ni congressman. Pero sa tenga ng may utak, 'di ba? Nasasala nila yung ginagawang kabalbalan nung individual na nagtatanong na kung saan nagiging bias na sila doon sa agenda nila at hindi na nila after yung katotohanan. Hindi naman, di ba? Hindi naman tumitistigo yung pulis. Yung pulis kumukuha lang ng data. Yung pulis kumukuha lang ng facts. Yung pulis kumukuha lang ng ebidensya. Hindi naman siya tumitistigo at yung pulis, mga kabatas natin, kung nag-iimbestiga, kunwari dito, no? Kung ikukumpara natin sa pulis at saka dito, mga kabatas natin, they are looking for matters na makakatulong sa paggawa ng batas. Well, the sad reality is hindi na yun yung gusto nilang mangyari. They're not there for aid of legislation. They're there as a kangaroo court. Para patunayan nila na, itong taong to, madumi to. Diba? O itong taong to, mas magaling ako dito, mas matalino ako dito. And it will buy them seats for the next re-election. Kasi nga, yung mga tao, bilib na bilib. Kala nila, may katuturan yung ginagawa nila doon. But,
they do not know they are being led into some different kind of manipulation. Minamanipula ng mga ganyang klaseng tao yung image nila para magmukhang angat, para magmukhang matapang, para magmukhang matalino. Pero pag tinaasan mo yung critical thinking mo, they're not doing what they're supposed to do there. Ginagawa nilang bias, kangaroo court, yung investigation in aid of legislation para lang pabanguhin yung image nila. Kaya mga ka-extremist, mag-iingat po kayo sa mga binoboto nyo as a senator, lalo na pag hindi nila alam yung trabaho nila. This is Pinoy Extreme. Have a good day.